Balitang editorial partikular sa China at Pilipinas patungkol sa usaping West Philippine Sea ngayon. Ating babaybayin at uusisahin sa isang makatotohanang komentaryo. Matatandaang nakaraang Nobyembre, 8 araw taong kasalukuyan nang magtungo ang isang self-proclaimed representative kuno ng Pilipinas sa Sanya, China upang dumalo umano sa isang open forum dito upang maghain ng mga suwestyon sa maaaring paglutas umano sa sigalot sa usaping West Philippine Sea ng China at Pilipinas sa katauhan ni Attorney Harry Roque. Bagamat malinis ang layunin na sulon sa pagharap ng kusa sa nasabing pagtitipon, hindi pa rin maiaali sa ilan ang larawan ng pagtataksil sa bayan. Maaaring mataganda ang suwestyon ng sulon na inilatag sa nasabing komprehensa, ngunit ang malaking katanungan kung ito ba ay pakikinggan ng China. Sa nasabing komprehensa, matatandaan na nandoon din si Wang Yi, ngunit wala ang kanyang presensya sa nasabing pagtitipon dahil ito ay nasa Istanbul, Turkey sa mga oras na ito. Ngunit ang kanya namang monitor at ito ay nasasaksihan niya ng Via Live. At Via Live, heto ang dagliang tugon ng punong ministro ng China na si Wang Yi. Tugon at prospekto nito sa pagkakatapos ng hayag ni Roque sa konbensyong naganap. At ito ay kanyang hinayag sa isang monitor via live conference. Pagbungad agad nito ay sinabi, ang mga batas pamamahala sa karagatan ng South China Sea ay siyang sumisira umano sa kapayapaang pangdagat. Kaya baybayin natin ang mga salaysay ni Wang Yi. Tinawag ni Wang Yi na isang pagmamanipula sa politika umano ang pagkakapanalo o desisyon ng tribunal noong 2016 sa kaso sa South China Sea ng Pilipinas at dinagdag nito na pinahihina umano ng desisyong ito ang kapayapaan at kooperasyon sa nasabing rehiyon. At direktang inihayag din ni Yi na ang arbitrasyon ng South China Sea ay isang halimbawa ng pampolitikang pagmamanipula nito sa international na tuntunin ng batas pandagat. Ito ay inihayag via live telecast sa mismong komprehensa kung saan dumalo si Roque. Ngunit hindi na nailabas o nahayag pa sa iba't ibang platform ng media ito at inilabas na lamang pagkatapos ng nasabing kaganapan. At paggigiit pa nito na ang nasabing desisyon ay walang legal na basihan sa ilalim mismo ng international na batas. At sa pagpapatuloy pa nito, inihayag din ang isang panawagan ng isang mutual beneficial cooperation for maritime prosperity upang wakasan ang mga tensyon sa pinagtatalo ng tubig ayon mismo dito kay Yi. Ang mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryong pandagat at mga karapatan at interes na naiwan sa kasaysayan ay dapat daw lutasin sa pamamagitan ng maggiliw na konsultasyon sa pagitan ng mga direktang kinauukulang partido. Ayon pa umano, dapat daw na mahigpit na tanggihan ang black confrontation at zero-sum game sa dagat. At para maunawaan pa ng higit ng ating mga kamaski ang patungkol sa black confrontation at zero-sum game, ito ay aking bibigyan ng kahulugan base sa aking pagkakaunawa at pagkakaintindi.
Ang Black Confrontation, ito ay ang pagtutulungan o pagsasama-sama o kaya pag-aalyansa ng mga iba't ibang bansa para harapin o kumprontahin ang suliranin. At ang zero-sum game, ito ay tumutukoy sa dalawang partido na kinukumpara ang laki ng maaaring epekto sa bansang matatalo ay siya ring laki ng bentahe o katumbas ng bansang mananalo. O sa madaling salita, timbangan ng resulta. Sa kabila ng mga pahayag na ito ni Wang Yi, pinararamdam lang nito na ang bansang China ay sarado na sa pagtanggap ng mga suwestyon sa usapin, bagkus isusulong nito ang layunin ng bansa dahil sa mga partikular na rason. Una, ang pagbabalak ng Estado sa pagmanipula sa mga bansang nakapaligid dito. Ikalawa, ang pagdomina ng kapangyarihang militar sa Indo-Pasipiko. Ikatlo, layuning ibangon ang ekonomiya nito sa pamamagitan ng mga pag-aangkin sa likas yaman sa naturang karagatan. Nalingid sa kaalaman ng lahat, ito ay hayagan ng nababalita sa iba't ibang pahayagan. Bagamat ang mga pahayag na ito ay nagpapakita ng kanilang paninindigan, hindi din maisasantabi ang pagkabadabad at puntong takot ng China sa mga nagsanib puwersang lakas ng puwersang militar ng iba't ibang bansa sa Indo-Pasipiko. Kaya inihayag nito sa panawagan ang pagkukondena sa estratehiyang Black Confrontation at zero-sum game. Ngayon, Harry Roque, ikaw mismo sigurado ang malinaw at personal na saksi sa pahayag na ito ng punong ministro ng China sa nasabing komprehensya na mismong dinaluhan mo. Ano sa palagay mo? Uubra ba ang iyong suwestyon at pagdudrong-dunungan? O pinamukha sa'yo na isa alamang bisitang pinatayo ngunit palamuti lamang? Sa aking personal na opinyon, pinapakita sa asal at gawa ng China ang isang estilong militar na kanilang kinasanayan. Ang estratehiyang dinastiya. Ito ay partikular sa hakbang ng mga imperyo sa pagpapalawig ng kapangyarihan at nasasakupan sa pamamagitang sino ang malakas at matatag ay siyang magwawagi at base na din sa pananindigang historikal ng mga ito. Kung tama ang aking konklusyon, ito ay lumalabas na tanging paraan lamang dito ay ang pagharap ng pangil sa pangil. Sa ganitong estilo, tanging pagsukol lamang ang siyang makakahinto sa kanilang maling gawa. Kayo mga kamaski, ano naman ang inyong opinyon base sa obserbasyon ninyo? Maaari bang ikaw ay magbahagi ng inyong opinyon sa video ito? At kung ikaw ay bago sa aming channel at nagustuhan mo ang paksa sa video ito, maaari bang kami ay inyong suportahan sa pamamagitan ng pag-like, subscribe at hit na din ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong videong i-upload dito sa Mascaradong Komentarista ng Pinas TV.